Magandang gabi po sa inyo mga kaibigan. Ito na naman tayo, isang paghalughog sa mga ginagawa sa ating bayan. At may nadiskobrihan po ako, may nakita ako, may natagpuan ako na isang matindi, 3,000% po ang itinaas ng mga pera binibigay sa congressman, sa mga senador, kung ikumpara mo sa panahon ng PIDAP na kinuha ni Napoles. Pero bago yan, nais nating patutugin muna ang ating awit ng bayan, si Sara Duterte. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM sa... Ulitin natin. Na-hack ako eh. Na-hack ako, pero ayusin ko muna yung aking pangdepensa. Okay. So, ulitin muna natin ang ating musika. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Magandang gabi. Ito naman po ang musika natin sa ating channel. Walang iba, kundi Toto Kalsing Tirador! Sa Pilipinas, kilala ang tindig. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan, hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi pera ang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Toto Kasing Tirador, Toto Kasing Tirador, kakapi ng naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Toto Kasing Tirador, Toto Kasing Tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandarambong, walang pwesto para sa sumisimsim. Kapag ang hustisya ang pinag-uusapan, siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasi
Doctor of Jurisprudence po ako, didisit. Kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Doktor kasing tirador, doktor kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Hindi lahat ng malakas ay tama, hindi lahat ng tahimik ay duwag. Kapag ang bayan ang pinagkakaitan, siya ang unang humaharap. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador, sa taong bayan nagkatayo, hanggang dulo ang paninindigan. Okay. Hindi po maaresto si Sarah. Huwag ka mag-alala. Okay. Magandang gabi. Ito po ang ating pag-usapan ay yung nangyayari sa ating bayan. Patungkol naman po sa budget. So, sa panahon po, sabi na 1922 pa sa aking research, ay nagsimula na po yung tinatawag na pork barrel para sa mga congressmen. Kung 1922 nagsimula, yung mga congressmen na mga kamag-anak ko na Kausing, si Attorney Eulalio Kausing sa Bantayan Island, Cebu, at saka si Attorney Casiado Kausing diyan sa Barili, Cebu, ay sila po ang pinakaunang congressman, dalawa sa 7 pinakaunang congressman ng Cebu Province. So ngayon, sa panahon na yun, wala po silang tinatawag na pork barrel. So kita mo naman mga lahi namin na hindi kami ganid sa kapangyarihan. Pagkatapos sunod na eleksyon, hindi na naging congressman si Attorney Eulalio Kausing, at pangatlong term, hindi na pangatlong term si Attorney Casiado Kausing. Pareho mga mabibigat na mga orador ito. Tag-orador, orator. So ngayon, fast forward tayo, 1922 nagsimula ang pinakaunang tinatawag na pera na binibigay para sa kada congressman at mga senador. Ganun po nag-umpisa. So, tumakbo ito kahit sa panahon ni Marcos, meron na yan. Panahon ni Cory, meron na rin yan. Panahon ni FBR, meron na rin yan. Panahon, ang sumunod kay FBR ay si Erap, meron na rin yan. Sunod kay Erap ay si Gloria Macapagal Arroyo. Sunod si Macapagal Arroyo ay si Noynoy Aquino. Pagkatapos niyan si Duterte. Tapos ngayon si Bongbong Marcos. Ang tawag po niyan na nung araw, pork barrel. Sunod nagbago, kalagitnaan siguro mga early 1990s, ang tawag nila dyan ay Countrywide Development Fund. Ang panahon naman ni Gloria, ang tawag naman dyan ay Priority Development Assistance Fund. Sa panahon na yon ay doon na nakaimbento ng diskarte si Janet Napoles. Ang ginagawa ni Janet Napoles, maliit lang nun Sa panahon na yon ni Gloria, wala pong pinipili ang mga congressmen ay mayroong 70 million kada isa congressman. So, pagkatapos, bawat isa sa senador ay binigyan ng 70 million. Ganon lang po kalaki noong araw. Pero ganon pa bang kalaki? At 200 million ang senador. Ganon pa bang kalaki Duarte?
ay napasok pa rin ni Napoles. Ang ginawa naman ni Napoles, lalapitan niya bawat congressman at senador na papayag na gagamitin ang kanilang pondo na si Napoles na magpapatakbo na mamimigay. So, palabasin ngayon, mga pumayag, pinapalabas ngayon ni Napoles na namigay siya ng mga programa. At para maniwala ang Commission on Audit, nalusutan naman ang kuwa, no? Binigyan sila ng mga resibo ng mga pangalan, klase-klaseng pirma, pero sila lang pumipirma. Kunwari, binigay doon nakarating sa mga dapat patunguhan. So, nabisto rin ito, bandang huli, at ito na nga, nakakulong na ngayon si Janet Napoles. Ang dami dyan, involved dyan. Si Enrile, maswerte, nakaligtas. Si Jinggoy, nakaligtas. Si Bong Revilla, nakaligtas. Pero sa panahon nila, mga 200 million kada senador kada taon. Tapos mga congressmen, para walang iyak, 70 million kada taon. So kung magiging congressman ka ng 3 taon, at kung magawan mo ng paraan na hindi mo maigasta ang pera, bigyan mo lang ng resibo, ay meron ka ng 60 million pagkatapos ng 3 termino. Mga senador naman, mas malaki, 20 million kada taon at 200 billion. Kaya malalaking proyektong ginukuha ng mga senador. Kaya nga malaki ang dinali sa kanila ni Napoles dito kay Bong Revilla, kay Jinggoy. Actually, may kaso rin si Bongbong Marcos eh. PIDAP, hindi lang natuloy kasi tinago. So, si Bong Revilla nadali din dyan. So, ganun po kalaki ang ating pundo sa panahon na yon. Naging kasukdulan po yon noong 2013. Aaminin ko, siguro ako na ang kukuha ng kredito kung bakit nagkaroon ng rally dito sa laban sa pork barrel. Nagkaroon po ng rally pagkatapos ko po madiskubre ang anak ni Janet Napoles na ang pangalan ay si Jenny Napoles. Nabuksan ko ang kanyang Tumblr account. Sa Tumblr account niya po, nandyan nakalatag ang lahat ng mga sapatos niya na mamahalin. Andyan nakalatag ang mga damit niya mamahalin. Nakalatag ang kanyang mga apartment sa New York, sa Rich Tower. Na-discover ko at binlog ko. Alam mo nung nangyari sa vlog ko? Kinasuhan ako ng libel. Pero bago yan makasuhan, pumutok ng pumutok. Kinukuha ng ABS-CBN, Inquirer, GMA, lahat-lahat ang aking vlog. Pero di isa sa kanila, Duarte. Wala malang nagbigay pugay sa akin na sa akin sila kumukuha ng balita. Ganon ka, credit grabber ang ABS-CBN, ang GMA, at saka yung TV5 nung araw. Anyway, ako naman ay makabayan at ang objective ko lang matigil ang pork barrel. Tapos, iyan din naman po ang nagtulak sa kaibigan ko na konsyal ng Maynila dati na si Grico Bilica. Kapatid siya, kuya siya ng aking junior sa pamantasan ng lungsod na Maynila College of Law na si Pastor Jeremiah Bilica. Dr. Pastor Jeremiah Bilica. Na kaibigan na rin ni Alan Peter Cayetano. So, yan po nag-trigger at kumaso sila ni Grico Bilica ng kaso na patigilan na ang pork barrel. At nanalo siya at natigil nga ang pork barrel. Pero sadyang magaling talaga Pilipino. Sadyang magaling mga magnanakaw na Pilipino. So, anong ginawa ng magnanakaw na Pilipino? Ngayon, ang ginawa na sa panahon ni Gloria yun pumasok na sa panahon ni Noynoy Aquino. Alam mo naman, kampanya pa ni Noynoy Aquino. Ganito pa naman yan. Walang kurap kung walang mahirap.
Grabe, no? Grabe ang kampanya niya. Sa totoo lang, makanuy-nuy ako. Ako ng kampanya, nagbigay pa ako po kahit mahirap lamang ako. Nagbigay pa ako ng campaign donation para kay Noynoy Aquino. So, maganda nga, maganda. Kaya lang problema, no? Pumapasok na siya ngayon sa, ang gusto ng pamahalaang Noynoy Aquino ay, matuwid na daan. Naalala mo yun, Duterte? Matuwid na daan. Sabi nga niya, kayo ang boss ko! Yan ang inaugural speech niya. Ano nangyari po? Tuloy pa rin ang pork barrel, pero hindi na PDAP ang pangalan. Ang pangalan niya ay Expanded PDAP. Pero ang nangyari lang po sa ngayon ay inaprubahan mo na dinaan sa Kongreso na ngayon at mayroon ng nakalatag na kung ano mga proyekto. Hindi kagaya sa PDAF, walang proyekto basta kay total lang na amount ibigay kay Congressman at Toto Tirador Kausing. No, ibigay ang mga ganun ang pangalan lang, walang nakalagay na project. Kaya na binasura nga ng Supreme Court kasi nga walang nakalagay na proyekto. So, anong klase may pera pero walang proyekto? Okay pa yung proyekto na walang pera eh. So, ganun nangyari po. Pero nevertheless, the whole 6 years of Noynoy Aquino, siya lamang po ang presidente na nabawasan ng 1 trilyon ang utang ng Pilipinas. Pagdating niya pagsalo ni Duterte noong 2012 ng renda ng kapangyarihan mula sa kanya ay 2020, pangatlong taon niya, pumasok naman ang COVID. Naku, windang tayo lahat. Dahil doon, nangutang ng mahigit 2 trillion si Duterte kada taon. 3 taon yun. Kasi nga, hindi pa makabawi sa COVID. Walang income ang bansa. So, doon na lang nagaling sa utang. So, pero pag tinutal mong utang ni Duterte, kasama ni mga COVID, ay umabot po siya ng 9.3 trillion. So, isa-isa natin. 2017, ang utang ni Duterte na kinuha ay para sa gobyerno niya, 901 billion lamang po. Tapos 2018 ay nakautang sa 897 billion. 2019, umutang siya ng 1 trillion and 15 billion. 2021 ay umutang siya ng at 2020, umutang siya 2 trillion 650 billion. Sapagkat po, pumasok na ng tudo-tudo ang COVID. So, diyan kinuha ang mga parbali, diyan din kinuha ang mga bakuna. Kaya nabakunahan ako ng 2 beses. Ano ba ako? Pfizer pala sa akin. Pfizer. 2021, umutang din kasi walang COVID pa rin. 2.54 billion. Trillion. 2.54 trillion. So, 2022, may COVID pa rin, umutang siya ng 2.1 trillion. So, ang nautang lahat ni Duterte sa panahon ni siya presidente ay 9.3 trillion. 6 na taon yun. Okay? Ito ngayon. Ngayon, pumasok si BBM na paborito ni Didishit. Ano pa pangalan mo, Didishit? Paborito mo si BBM, no? Si BBM, noong 2023, umutang! Grabe, no? Sumisigaw ko kasi ang laki. 2.193 trillion. Noong 2020, wala namang COVID. Saan napunta yun?
Yun, doon pala napunta yun. Yung bata mo, didisit si BBM sa flood control. Doon na, umpisa na. Talaga palang may, ay, nako, ang sarap patusan. Tapos, 2024, umutang si BBM, 2.56 trillion. Ilan na? Halos 5 trillion na. 2 taon pa lang. Yun, 2025, umutang ng 2.65 trillion. Tapos ngayon, 2026, hindi pa natapos hanggang June 30 labang, umutang siya ng 1.1 trillion. So ang total niya, sa loob ng 4 na taon ay 9.1 trillion. 0.2 na lang lampasan niya na si Duterte na 6 na taon. Ha? Grabe! Grabe! So bakit uutang na malaki? Bakit dapat umutang na malaki? Kung sa panahon ni Digong, ang budget niya na pinakamalaki ay 5 trillion lang. So last day, 2022. Pero pag ibang panahon, mga 300 plus 3.3 trillion lang. Bakit? Kasi wala, kukunti lang flood control project ni Duterte. Okay? Tapos, biglang pasok ni Bongbong Marcos. Alam nyo, panahon ni Duterte pala, Duarte, pahirapan ang flood control. Pahirapan ang PDAP. Pahirapan ang pork barrel. Bihira lang mapapayagan. Kaya nga galit ang congressman kay Duterte. Sino na nakakuha? Malamang nakakuha ang anak ni Duterte. Anak niya yun eh. At saka ibang kakampi niya. Gano'n na naman tayo Pilipino eh. Kung sino kampi-kampihan eh. Kaya-gaya ngayon. Kalaban ni Bongbong BBM, kinakasuhan. Kahit na walang kaso. So anyway, suma total, sa panahon ni Digong Duterte, napakaliit lamang ng flood control projects niya. At hindi magkaroon ng project nagawa. Bakit? May COVID eh. Bawal. Magkakasakit yung mamamatay yung mga trabahante. So ano ngayon ang diniskarte ni BBM? Alam mo, didisit, ang iyong amo na si BBM, ha? From the start pa lang meron ng balak na masama. Bakit ko nasabi na may balak na masama? Nagpagawa siya, style niya. BBM parametric formula para bibigyan ng mga pundo ang mga congressman na kakampi niya. Tapos, para yung pundo niya na ginawa ay hindi na kontrahin ng mga congressman, kailangan busugin niya lahat ng congressman. Pero ang pakay, lakihan ang halaga ng proyekto na ilbabaon doon sa mga BBM parametric formula. Ang halaga ng laki, ako sa Facebook di ba malas talaga ito si Didisit kung kailan ka pumasok saka na nayari ang aking live. Sige, doon na tayo, pagpatuloy ko na lang. Ang discussion po natin ay sa pagdating sa panahon ni BBM ay talagang sinadya niya. Bakit? Saka ko na sabihin kung bakit sinadya. Pero importante na sabihin ko na sa panahon niya ay tumaas ng 3,000% ang pork barrel. Grabe. Paano ang diskarte niya? Ginawa niya po ito para lahat ng mga congressmen at mga senador ay magiging kasangga niya.
Biro mo, Duarte, balikan natin. Sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, hanggang sa panahon ni Noynoy, panahon ni Duterte, 20 million lamang ang congressman kung pagbibigyan. At 200 million ang mga senador. So, ngayon, hayaan mo na si Didisit. Maano naman sasakta naman ang ulo niya. Ilabas mo ang pangalan mo. Hindi naman ako papatol dyan. So anyway, ang ginawa naman ni BBM, congressman pa lang, 1 billion minimum. Grabe, Duarte. Sa panahon ni Gloria, kay Noynoy, kay Duterte, kay Cory, kay Ramos, kay Erap, 20 million lang bawat congressman. Pagdating kay BBM, minimum 1 billion. Yan kahiwa-hiwaga sa kanya. Yan ang tawag po niya dyan ay BBM Parametric Formula. Ano naman ang BBM Parametric Formula? Ngayon, mamaya ko na paliwanag. Ngayon, may problema po sa proseso pag magpakuha ka ng budget. Kailangan mo po ay kaibigan mo yung House of Representatives at kung kaibigan mo, hindi na sila kukontra. Approve ka ng budget mo. Pero anong budget ang ginagalawan ng utak ni BBM? Budget lamang po sa DPWH. So doon na siya gumagalaw. Naglagay siya doon hanggang mahigit 400 billion. Umutang siya ng umutang. 400 billion. Nilagay sa flood control. Lahat-lahat. Tapos, ang para makalusot na nga sa mga congressmen, pero haharangan niya ng mga senador. Ngayon, ang mga senador naman, para hindi makipag-ayon sa kanya, binibigyan niya ng 24 billion ang 24 senators. Bahala na ang Senate President maghati-hati sa kanila. Basta pinakamababa ay 500 million pesos. Kaya, ganun na naman po kagaling at kumikita mga senador natin. Lahat po ng senador, kasama si Risa Hontiveros, kasama lahat na ay kumuha po ng budget. Ganun yan. Okay? So, ibig sabihin po, nakikita nyo na. Gusto ni BBM makuha ang suporta ng lahat ng mga congressmen at mga senador. Ginagamit niya sa mga congressmen ay si Martin Romualdez. Ang lahat ng mga maleta na hinatid una kay Martin Romualdez, doon din sa dulo ang tungo. Saan yung dulo? Sa kamay ni BBM. Tandaan nyo ba yun? Yung lumabas si Saldico? Sinabi niya nang mula September 2022, ang obligasyon niya kung bakit siya nilagay na chairman ng Appropriations Committee ay siya yung magtipo ng mga budget, mag-assign kung saan. At kailangan mag-deliver siya ng 2 billion kada buwan kay BBM. Paano niya kukunin yun? Kukunin niya yun sa pamamagitan ng BBM Parametric Formula na kung saan minimum 1 billion ay ibibigay sa bawat congressman. At ang mga congressman na mabigyan, tatakbo ngayon yung tinatawag na proyekto. Kukunin ang 20% at ang 10% ibigay sa congressman. Ang 20% kukunin ni Saldi at i-deliver yan kay Martin Romualdez. At si Martin Romualdez naman ang bahala mamigay kay BBM. Kaya ganon katindi yung yung ginagawa didisit ng amo mo. Grabe.
Di ba? Ganon katindi eh. May sabi niya, may black hat na bumabanat sa akin. Sino ba yung black hat? Okay lang. Okay lang, babanatan yung sa aking kan. Namamatay ang aking kan. Pero anyway, tuloy. Yan lang po ang aking sinasabi na 3,000%. Ngayon, ang katibayan ko ng 3,000% ay ito na po. Sana ba yun ang ito? Mga allocables. Okay, pakita ko ng mga allocables. Yan po nga allocables sa tawag. Dati, pork barrel, ngayon allocables. Yun yung BBM parametric formula. Tapos, ulitin ko lang, para makalusot sa Senado, ay bibigyan ng 24 billion ang lahat ang Senado. Bahala na maghati-hati ang mga senador. At ang tawag dyan ay Leadership Fund. O, ito po ngayon. Kita niyo ba yan? Kita niyo ba yan? O, title niya. Anong title niyan? Allocables are the new pork and Sandro Marcos and Martin Romualdez are the pork barrel kings. Yan, nakita na ninyo? Okay, ayan. So, pababa tayo. Ito na ngayon, ipapakita ko sa inyo ang resulta ng parametric formula. Nakita nyo yan? Si Camille Villar ang una sa Las Piñas. Sa taon na yan, 2025, 1 billion. Okay? So ngayon, i-click natin yan. Tingnan natin sino pinakamataas. Ayan, pinakamataas. Ferdinand Alexander Sandro Marcos. Sa taong 2025, 5 billion 254 million 55,000 pesos. Hindi pa kasama dyan ang ibang proyekto sa DPWH. Sa allocables na tumagaling sa BBM parametric formula lang nagaling ito. At ang kabuuan na nakuha ni Sandro sa loob ng 3 taon ay 15 billion 792 million 165,000 pesos. Ang segunda mano ay si walang iba kundi ang kamag-anak niya na si Ferdinand Martin Romualdez. Yan. 4.8 billion ang nakuha ng panahon ni 2025 sa allocables lang yan. At ang kabuuan niya nakuha sa allocables ay 14 billion 430 million. Yan. Swerte na itong pangatlo. Oh. Ricardo S. Cruz Jr. 3.5 billion sa Taguig, Pateros. Congressman sa Taguig, Pateros. Saka, ang kabuuan nakuha niya, 10 billion 556,700. Okay, hindi ko napapasahin ng lahat niya, pero tingnan niyo lang, oh. Puro mga ano yan, puro mga congressman na nakapagbigay, minimum of 1 billion. Yan. Yan yung makita niya, minimum 1 billion. So, okay. At least, pakita ko na sa inyo yung katibayan na mga congressmen natin nakakakuha ng 1 billion na minimum kada taon, siyempre. So, ngayon, ano ngayon ang ibig sabihin nito? Ha? Ito, may ano. Sir, nakinig ka sir, lagi akong hinahak eh. Hinahak na naman ako kanina. So nakita ninyo, 3,000. Dati 20 million. Ang kay Sandro, 15 million. 15 billion. Ang 1,000% po ng 20 million ay 200 billion. Kanya ang nakuha, billion. So, 20 million as against 5 billion kay Sandro. Kada buwan, kada taon, 5 billion. So, ang 20 million, i-times 10 mo ay magiging 1,000%.
So that is, kung times 10, 200 million lang. I-billion, 5 billion ang pinag-usapan. Ilang percent yan? O kung 200 million, 1,000%, ilang 200 million ang meron sa 5 billion? O sa 1 billion ay may 5. So 5,000 yon. 5,000 times 5. 25,000% ang increase sa pork barrel ni Sandro. Grabe. Ganon din, 4,800, 48 20 plus thousand din kay Martin Romualdez. Ganon po kabalahura ang inyong minamahal na BBM. Ha? Wala rin akong sisihin dyan kung bakit nagiging presidente yan. Si Sara din, tsaka si Sara din may kang masisisi. Kasi si Digong, ayaw na Digong kay BBM eh. Alam mo, yung once a tip is always a tip. Nasa dugo yan ang pagnanakaw. Putang ina niya. Tapos itanggi niya, mga maleta na punta sa kanya, itanggi niya. Nakakahiya ka. Kaya yan po dahilan, sa dami-daming hindi naniniwala sa kanya, negative 29% siya sa survey. Ha? Didilis? Didilis? Asan ka na? Didisit? O, ayan ang amo mo. Kamatan, numero 1. Kung kamatan ang sinusuportahan mo, kamatan ka rin. Ganun lang yan, didisit. Kasi meron tayong kasabihan, ipakilala mo ang aking kaibigan at kilalanin kita kung sino ka. Show me your friends and I'll tell you who you are. Diba tama yan, attorney? Ito may baser ako dito eh. Didishit ang pangalan eh. Didishit Sara Ulo Pentanil Dutae. Akala mo, lumang tugtugin na yan. Hindi ka na pinaniwalaan. Ikaw lang naniwala sa sarili mo. Mas marami po ngayon. Black Hat, walang hiya itong troll na ito. Tirahin mo ngayon. Black Hat, si Didishit yan. Tinatawag ako Disbar. Tinatawag ako Kalbo. Ano pa? Sige, tawagin mo ako sa lahat. Huwag mo lang akong tawagin magnanakaw kasi wala pa akong nanakaw. At least i-sum up ko, i-summarize kong aking ginawa. Ito, ang budget pala ni Digong 2013, 555 billion lang. Tapos, ang liit lang ng budget niya. Ay, di baka trillion lang ito. Nako. So, yan po ang inyong problema sa inyong mga kaibigan na mga magnanakaw. Si Noynoy ang pinakamaliit na budget pala. Kay Noynoy pala ito na budget na maliit. Hindi, ang utang ni Noynoy pala sa panahon niya 2013, 555 billion lang ang inutang niya, attorney. Kumpara mo kay Duterte at saka kay yung pinakamalaki kay BBM, 2.2 trillion 2023. 2024, 2.6 trillion. 2025, 2.65 trillion. 2016 at 2026, kalahating taon pa lang hanggang June 30, 1.1 trillion. Grabe. Tapos, ini-expect ng mga ekonomista, magiging 23 trillion ang utang ng Pilipinas pagtapos ng termino ni BBM.
Sana matapos. Kung wala, kung magmamarsalo siya, patay tayong bata tayo. Gagawin ng paraan eh. Oo, gagawa ng paraan. So, yan ang po kabuod ng ating pinapakita ko lang sa inyo ang diferensya ng budgeting ni BBM kumpara sa ibang mga presidente. Ang layo-layo. Magnanakaw siya, hindi pa sinauli ang ninakaw. Ito pa pala, na isang araw nagsalita siya, attorney. May pera daw sila. Saan ba nagaling pera nyo? Kay tatay mo na magnanakaw. Wala nga kayo negosyo eh. Paano kayo nagkakapera? Wala kayong negosyo, wala kayong pinapakita. So lahat ang pinawak nyo, unexplained wealth. Sige, dyan lang muna tayo. Babalik ako mamaya. Pero ayusin ko lang. Ang problema lang nito. Kasi nabanatan tayo mamaya. Na-hook. Okay, di ba? Okay lang po. Okay lang po yun. Okay, kasunod po. Ba't hindi? Abangan niyo po yung aking ititira sunod.